Halos mag-iisang linggo nang nakaratay si Conrad sa ICU. Matapos ang operasyon ay nagkaroon ito ng coma. Kung ano-ano ang nakakabit ng mga aparato sa katawan nito. Mahigit sa isang monitor ang nakapalibot dito. Sabi ng doktor, stable na ang katawan nito. Walang anumang malalang pinsala sa pisikal. Talagang nanatili lang na unconscious ito. Siguro ay dala ng malakas na pagtama ng ulo nito sa aksidente. Sa loob ng mga araw na nasa ospital si Conrad, maraming bagay rin ang nagbago. Ang pansamantalang binakanting posisyon ni Conrad ay si Tito Lauro muna ang pumalit. Tuluyan na itong hindi nakabalik sa hasyenda. Si Mami Liana naman ay lumiliban muna sa trabaho at katuwang niya sa pag-aalaga kay Conrad. Kakatwa, kung kailan walang malay, saka naman sila naglapit ng ganito. Walang away, walang bangayan at masaya siyang inaalagaan ito. Pakiwari niya, may silbi siya sa buhay ng lalaki. Pakiramdam niya ay totoo siyang asawa nito. Hi Conrad, ang tagal mo nang natutulog. Hindi ka pa ba napapagod? Sa bawat pagkakataon na nasa tabi siya nito, madalas niya itong kausapin at kwentuhan ng kung ano-ano mga bagay. Minsan naman ay nakatunghay lang siya sa lalaki, habang hawak ang kamay nito. Tinutubuan ka na ng balbas. Dapat ka nang mag-ahit. Alam mo bang hinahayaan ako ng Tatay Raul na mag-ahit sa kanya noon? Malaya niya ngayong nahahawakan ang lalaki. Malaya niyang nadadala sa bibig ang palad nito at hinahalikan. Alam niyang kumakapit na naman siya sa isang napaka-imposibleng pag-asa. Hindi niya lang talaga maiwasan. Masyado mo nang pinag-aalala si Mami Liana, lagot ka. Paggising mo, babatukan ka nun. Sabi ng doktor, mas makakatulong kapag kinakausap ito. Conrad, gising na. Hindi ko pa nasasabi pero pinirmahan ko na ang mga papeles. Lagda mo na lang ang kulang. Nilaro-laro niya ang wedding ring nito sa daliri nito. Ipinagtabi niya ang mga kamay nila. Ang laki ng palad nito. Ang liit ng sa kanya. Pero ang sarap sa pakiramdam na magkalapit ang mga balat nila. Ang selfish ko ba, Conrad? At ginagawa ko ito imbes na si Olga ang katabi mo. Napangiti siya na mapait. Binitawan ang palad nito at inayos ang kumot. Ilang saglit na pagtitig sa gwapo nito mukha at lumabas na siya ng silid. Nasa labas si Mami Liana, nakangiting nakatitig sa kanya. Inabot nito ang palad niya at iginayos siya paupo sa bench. Nangangalumata ka na. Marahan nitong hinaplos ang ilalim ng mga mata niya. Alam mo ba, masaya ako dahil kasama ka namin nang mangyari ito kay Conrad. Tinagas siya ng konsensya kung bakit kasi hindi niya masabi ang totoo. Pwede bang mangako ka sa akin, Iha? Pinagkrus nito ang mga hita at ipinatong doon ang magkaugnay nilang mga kamay. Please, don't leave my son, no matter what. Kailangan ka niya sa tabi niya. Napalunok naman siya. Paano ba kapag nalaman nito ang totoo? Biglang lumiyo ang utak niya na pati nakapansin sa bulletin na unahan ay naging malabo. Please, Mira. Himig pakiusap na wika nito. Tumango naman siya. Hindi dahil naaawa siya sa biyanan o dahil napipilitan. Pumayag siya dahil masaya siya na nasa tabi niya si Conrad. Thank you so much, Mira. Ngayon lang naman, kapag okay na si Conrad, uuwi na siya. Bumalik sa utak niya ang pinirmahang dokumento. Ano na ba ang mangyayari doon? Kahapon may bumisitang kaibigan ni Conrad, abogado raw. Naiisip niya na baka iyon ang nag-aasikaso sa annulment nila. Gusto niya itong tanungin pero nakakahiyaan niyang gawin. Isa pa, nasa tabi niya si Mami Liana at si Tito Lauro. Tita, napapapikit siya ng mariin. Araw-araw walang palya kung pumunta si Olga sa hospital, gaya ng inaasahan niya. Kulang na lang talaga at ito ang papasok sa loob ng silid. Noong una nauunawaan pa niya, habang lumalaon, nabubuhay naman ang resentment sa puso niya. Olga, hindi ba nakakaabala ang pagpunta mo rito araw-araw? Tanong naman ni Mami Liana, habang pineso ito, magkasabay na naupo ang mga ito. Conrad is my best friend, tita.
He is important to me. Importante nga. Best friends with benefits. Ayaw niyang isiping blessing in disguise, pero kung nagkataong hindi na aksidente si Conrad, masaya nang nagsasama ang dalawa. Kapag nakikita niya ito, naiisip niya kung anong kalaswaan ang mga pinagagawa nito at ni Conrad sa likod niya. Nagsiselo siya kahit wala naman siyang karapatan. Sadyang naninikip ang dibdib niya kapag nasa malapit lang si Olga. Mami, uuwi na muna ako saglit. Nangapit bahay naman ang mga mata niya kay Olga. Sa kanya rin ito nakatitig. Walang sinyalis na ngingitian o babatiin man lang siya nito. Don't worry, Iha. Nandito naman si Olga. Oo nga naman. Umuwi siya ng kondo na mabigat ang kalooban. Hindi siya likas na maramot, pero gusto niyang ipagdamot si Conrad sa babae. Batid niyang magbababad si Olga sa ospital, kaya minabuti niyang tagalan ang pagbabalik. Ilang araw na ring hindi nililinis ang unit. Yun muna ang inatupag niya. Buong umaga siya naglilinis habang nagsasalang ng mga labahin sa washing machine. Doon na rin siya nagtanghalian. May binili na siyang pagkain sa ibaba. Dala ng pagod ay nakatulog siya. Napalalim balak sanang pag-idlip. Kung hindi pa sa pangangalam ng sikmura niya, ay hindi siya magigising. Madilim na sa labas. Napabalikwas siya ng bangon at nagmamadaling naligo at nagbihis. Saka pa lang niya napansin ang ilang tawag ni Mami Liana. Halos 20 missed calls. Naging aligaga siya. Baka may nangyari kay Conrad. No, please. Come to the hospital this instant. Ang tanging sinabi. Nagmang-return call siya. Mas nadipina naman ang kaba niya habang papalabas ng unit. Panay ang dasal niya na sana okay lang si Conrad. Habang naglalakad sa pasilyo ng hospital, ay halos mabingis siya sa malakas na tibok ng puso niya. Lord, sana okay lang si Conrad. Sa lakas ng pintig ng puso niya, mula sa elevator ay tinakbo niya ang ICU. Kasi huda ng pagtinginan siya ng mga tao sa paligid. Sa bunga ng silid na kinaroroonan nito, ay nanatili lang siya nakatayo. Natatakot siya sa maaaring maratnan sa loob. Ma'am, pumasok na ho kayo. Napalingon naman siya sa ICU nurse na nakatalaga kay Conrad. May nangyari po ba? Mahina niyang tanong. Ang takot ay mas tumindi. Paano kung masamang balita ang maisagot nito? Okay lang po ang pasyente. Gising na po siya. Kaba, takot, naghalo-halo ang emosyon sa puso niya. All the possibilities can happen now. Ngayon gising na si Conrad. Pero higit ba ang nangingibabaw ang tuwa? Sobrang maligaya siya. Masyadong nagsasalpukan ang emosyon sa dibdib na hinihiling niya muna sa nurse na manatili muna sa labas ng ilang saglit. Huminga siya na malalim. Ilang ulit din, tila bumabaliktad ang sikmura niya. Nagpalakad-lakad siya sa pasilyo habang sa punang kanang palad ang nagmamarakulyong dibdib na nasa baywang naman ang isa pa. Ilang beses niyang tinapunan ng tingin ang pintuan. Miraya, Iha, come in. Si Mami Liana nakasilip sa pintuan at kinakawayan siya. Opo, Mami. Isang minuto pa muna ang pinalipas niya bago nagdesisyon na pumanhik na nga siya. Binuksan niya ang pintuan na kumakalampag ang kanyang puso at nangangatog ang mga tuhod. Lalo pa nang matanaw niya si Olga. Of course, bakit ba ito aalis? Gising na si Conrad at nagkita na ang dalawa. Heto nga at mahina nakaupo na nakaangat sa hospital bed. Parang umasim ang sikmura niya at gusto niyang umatras. Pero naririto na rin siya. Yayakapin niya ang lahat na maaaring marinig at masaksihan. Humakbang siya na mabagal. May sinasabi ang doktor, pero lumalagpas lang iyon sa kanyang pandinig. Conrad? Boses ni Olga. Kita niya kung paano nito hinaplos ang mga paa ni Conrad, pero tila hindi nito nakilala si Olga. Blanko ang tingin nitong nakatitig sa babae at bahagya pang iniiwas ang mga paang hinawakan ng babae. Don't you recognize me, Conrad? Halos naiiyak na boses naman ni Olga nang mahigpit na nakahawak sa hospital bed. Ramdam niya ang frustration sa boses nito. Lumagpas lang sa mga balikat niya si Olga ang paningin ni Conrad. Tila may hinahanap ito.
Humakbang pa siya ng isang beses. Halos hindi niya maramdaman ang pagsayad ng mga paa sa sahig hanggang sa pag-ugnay ng mga titig nila ng lalaki. Parang nag-slow motion ang lahat at ang tanging nakikita ay ang magagandang mga mata nito na tila binabalot ng kalituhan. Mukha itong disoriented. May kunot sa mga noo habang nagpapalipat-lipat ang mga mata sa mga kaharap at sa kanya. Pero nang lumapit siya rito, nakikita niya na may pagbabago sa mukha nito. Dahan-dahan niyang nasisilip ang kakaibang kislap. Tila ba nito nakita ang pamilyar na tanawing hinahanap? "Conrad, it's me." Naagaw ni Olga ang atensyon ni Conrad. Halos naiiyak na ang boses ni Olga na mahigpit na nakahawak sa hospital bed. Ngunit lumagpas lang sa mga balikat ni Olga ang paningin ni Conrad. At muling bumalik sa kanya. Kung alam lang nito kung gaano siya naapektuhan sa paraan ng pagtitig nito. Walang mali siya, pero iba ang dulot na kilabot. "Iha, wag nating piliting maalala niya kaagad-agad ang lahat." Nalito siya sa narinig. Maalala? Ano ba ang nangyayari? Nawala ba ang alaala nito? Pero bakit kung makatitig ito sa kanya ay tila nakilala siya nito? May kakaiba sa mga titig nito, bago sa kanya. "Oh, nandito na si Mira." Masayang bulalas naman ni Mami Liana na hinawakan ang kamay ni Conrad. Walang pagsidhan ang kaligayahan nito. "Siya si Miraya, ang asawa mo." Ang lahat ay napalingon sa kanya. Si Conrad naman ay ipinikit ang mga mata. Tila may hinuhugot sa alaala. "Miraya?" 2 beses nitong inulit ang pangalan niya habang nakapikit. Para bang kinakabisado. Habang nakamata sa bawat galaw at reaksyon ni Conrad ay mas nilalamon siya ng kaba. Hanggang sa tuwid itong muling tumitig sa kanya. Kinakain siya ng nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng naroroon ay nanahimik din at hinihintay kung anuman ang sasambitin ni Conrad. Hanggang sa magsalita ito, na halos pabulong na lang. Hindi niya sigurado kung patanong o deklarasyon. "Miraya, my wife?" Nalilito siya kung tanong o deklarasyon ang sinabi ni Conrad. Halos pautal ang boses nito. Tila tumitigil ang pagpintig ng puso niya. Panandali ang huminto sa pag-inog ang mundo at nakatitig lang siya sa lalaki. Nahihirapan ang utak na iproseso ang lahat. Tinawag siya ng asawa sa panahong nagdesisyon silang maghiwalay na. "Miraya." This time, may klaro nitong binanggit ang pangalan niya. Nabawasan na ang tila ngatal sa tinig nito. Dahang-dahang umangat ang palad ni Conrad. Inayayahan siyang lumapit. "Oh my God!" Naiiyak na bulalas naman ni Mami Liana habang nakatitig sa anak. Habang masaya naman si Mami Liana at ang medical team na nakapaligid sa kanila, kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Olga. Malapit lang ito sa kanya, pero kinakabahan siyang silipin ang reaksyon ng mukha nito. Babae siya. Kahit may lihim siyang disgusto sa babae, ramdam niya ang hirap ng kalooban nito. Sa huli nilingon niya ito. Kahit may pilit mangiti sa mga labi, naaaninag niya pa rin ang pamumuo ng luha sa gilid ng mga mata nito. Dama niya ang frustration nito. "Conrad?" Blankong tingin lang ang nakuha ni Olga nang sambitin nito ang pangalan ng lalaki. Habang magkaugnay ang mga titig ng dalawa, nabuhay naman ang kaba sa kanya. Selfish nang sabihin, pero nahiling niya na sana ay huwag na nitong maalala ang babae. Parang nakinig naman ang Diyos. Hindi nga nito kilala si Olga. Binaliwala nito si Olga at ibinalik sa kanya ang mga titig. "Conrad?" Nanatiling hindi pinansin ni Conrad. Parang siya lang ang nakikita ng lalaki. "I guess, dapat muna tayong lumabas, Olga." At tubili man ngunit napahinuhod naman ni Mami Liana na sumama sa pag-alis nito si Olga. Nang silang dalawa na lamang ni Conrad ang natira, nakatitig lang sila sa isa't isa at hindi alam ang sasabihin. "Halika dito, wife." Nararamdaman niya sa boses
at sa paraan ng pagkunot na noon nito ang kaunting silip ng pag-alinlangan. Napatingin siya muli sa nakaangat nitong palad. Pwede niya namang piliing gawin ang tama, ang sabihin ang totoo. Sa kabilang banda ng kanyang utak, lalo na ng puso niya, hinihikayat siyang sakyan ang pagkakataon. Sa sandaling nagdaiti ang dulo ng mga daliri nila, nanulay rin sa kanyang ugat ang kakaibang damdamin at kiliti. Just 2 weeks ago, masigit pa rito ang paglalapit nila, ang paglalapit ng mga balat. Nang magising kinaumagahan, balik sila sa pagiging estranghero sa isa't isa. Habang hawak ang kamay ng isa't isa, magulong damdamin, malayo iyon sa hinahangad niya. Miraya. Nagbalik naman ang diwa niya sa kasalukuyan, nang marahang hilahi ng naghihinang kamay naman ni Conrad ang kanya. Kulang sa puwersa, pero nagpatianod siya, hanggang sa tuluyan nagkalapit na ang mga katawan nila. Sobrang lapit na umabot sa kanya ang init sa kabila ng lamig na bumabalot sa buong silid. Come closer. Again, sumunod siya. Lumulutang sa ere ang pakiramdam niya hanggang sa natagpuan niya ang sariling nakaupo sa gilid ng kama katabi nito. Bumagal naman ang takbo ng oras. Ang pag-ikot ng orasan ay tila naparam at nakikita niya kung paanong naglakbay ang mga titig ni Conrad sa buo niya mukha. Pumikit ito ng mariin, kahit ang pagsilay ng kunot sa noo, ang pagpinid ng mga labi nito, ang tila pagkulot sa magkabilang gilid ng mga mata, dala na matinding pagpikit, ay nabibigyan pansin niya. Sa nakaraang ilang minuto, ito lang ang nakikita niya, ito lang ang nararamdaman niya. Bumaba ang ulan nito at sinendal sa balikat niya. Automatikong nanigas siya sa kakatuwang kilos nito. Tila ito namamahinga sa tabi niya. Helpless kung titingnan at parang bata na naglalambing sa ina, malayo sa Conrad na nakasama niya. I am so confused. Pagod ang boses at katawan nito. Pati buntong hininga ay pawang mabibigat din. Instantly, natabunan ang lahat ng hinanakit na nakatago sa puso niya para sa lalaki. Umusbong ang awa na mayani ang totoong damdamin. Kaya naman, hindi niya napigilan ang pagdaloy ng mga luha niya. Pati ang mga luha niya ay hindi na paghandaan ng pagbagsak. Parang may sariling isip na kusa na lang kumakawala sa mga mata niya. Niyakap niya ito para kasing iyon ang pinakatamang gawin sa mga oras na iyon. Nanatili sila sa ganung ayos. Pinapakiramdaman ang isa't isa. Just let me hold you, wife. Wife, it was a lie, but at the same time, it was the reality she had always longed for. May amnesia nga si Conrad. Gaano katagal ang kondisyon nito? Wika naman ni Dr. Pineda. Nasa klinik sila ng doktor at ipinaliwanag ang kondisyon naman ni Conrad. Well, Liana, iba-iba ang kaso ng bawat pasyenteng may amnesia. Ang iba naman ay madaling nakakaalala, yung iba naman ay hindi. Napatingin naman si Mami Liana sa kanya at ginagap ang palad niyang nakapatong sa ibabaw ng mesa. And of course, he'll remember his wife. Kinurot ang puso niya sa narinig. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may natitira siyang alaala sa utak ni Conrad, pero hindi nito kilala si Olga. Ano ang gagawin natin sa kanya, Doc? Lumingon naman ang doktor sa kanya. Well, Mira, malaki ang magiging papel mo sa pagpapanumbalik ng memorya ng asawa mo. Paano? Siya at si Conrad, niwala silang masayang alaala na magkasama. Since ikaw ang palaging nakakasama niya, just be patient with him. He will have episode. Pwedeng sasakit ang ulo niya once na may maalala siya. Lalo na kung pinipilit niya ang sariling alalahanin ang pagkatao niya. Kung ano-ano ang mga bili ng doktor, lahat ay matiyaga nilang sinaulo ni Mami Liana. Ipinakita sa kanila ang naging resulta ni Conrad, pati resulta ng ibang test. Lumabas sila ng klinika ng doktor na mas maaliwalas na ang mukha ni Mami Liana. Ngumiti na ito. Mami, may sasabihin po ako. Napahinto siya sa paghakbang at nilingon si Mami Liana. Sa kanya na pagtanto na nasa pinakagitna sila ng hallway. Ano yun? Just a while ago,
Handa siyang sabihin dito ang totoo, pero ngayon ay nauunahan siya na pag-alinlangan. Magagawa nga ba niya na burahin ang nakikitang pag-asa sa mga mata ni Mami Liana? Mahal na mahal siya nito at tanggap na tanggap siya at mahal na mahal siya ng buong pamilya nito. Mira, nang hindi siya sumagot, kinuha naman ni Mami Liana ang pagkakataong magsalita siya. Mira, alam mo bang masayang masaya ako? Nang dahil na nangyari dito kay Conrad, nandito ka sa tabi namin. Pero may ituturing kong blessing in disguise na nangyari rin ito kay Conrad. Hindi ba pwedeng bumuo kayo ng sarili ninyong memories together? Kung nawala man siya ng memorya, punan mo iyon ng bago at masasaya. Nang sa ganun, kung sakaling bumalik na ang alaalan niya, ikaw na ang umuuko pa sa buong puso at isipan niya. A reason for everything, ang gustong sabihin ni Mami Liana sa lahat ng nangyari. Please, Mira. Lahat ng sinasabi ni Mami Liana, nanunuot sa isipan at puso niya. Tinitimbang niya maigi, habang tinititigan ang natutulog na si Conrad. Salit-salit na naglalaro sa utak niya ang maraming tagpo, kasama na ang pinakaunang beses na nakilala niya ito. It was a long time ago. Simula noon, walang kahirap-hirap na napasok ni Conrad ang puso niya. Nung una niya itong nakita, ay minahal na ito ng puso niya. Miraya, para sa nagising sa mahaba at mahimbing na pag-idlip, ginising sa na mainit na kamay na hawak sa kanya at ng paos at tila pagod na boses na nagsasalita. Sa isang iglap lang, ay ang magandang pares ng mga mata ni Conrad ang nakikita niya. Gone was the rain. Gone was the cafe. Are you okay, wife? Si Olga dapat ang inaalala mo at hindi ako. Sigaw ng isipan niya. Pero ngayong nakikita ang lambot at suyo sa mga mata nito, hinihila siyang gawin ang isang bagay na matagal nang gustong-gusto ng puso niya. Bumaba ang tingin niya sa magkakasalikop nila mga palad. Mas sumigpit ang kapit ni Conrad sa kanya. Parang takot na iwanan niya. For quite some time, nakatitig lang siya roon. She was unsure of what to do. Dahan-dahan, gumagalaw ang mga daliri at tinutumbasan ang higpit ng kapit nito sa kamay niya. I'm sorry, Olga. Pero pipiliin ko munang maging selfish sa ngayon. Gusto niyang manatili sa tabi ni Conrad at manatiling asawa nito.